Pinuntahan na nga namin ang pangalawang lobster or crab pot pagkatapos namin dun sa unang pot. Nagulat kami na may kasamang blue lobster. Talaga namang na-amaze ako sa sobrang laki ng lobster. First time ko kasi makakita ng ganito kalaki at kulay blue. Sinukat na nga ni Peter yung lobster pagkatapos niya i-check kung may itlog. Bawal kasi hulihin dito kapag may itlog, kailangan mo ibalik para lumaki at makapagparami pa sila. Hindi rin pwedeng hulihin kapag mas mababa sa 25 cm yung haba. Sa ibang lugar naman dito sa Norway, yung malapit sa Sweden, bawal hulihin kapag mas mahaba sa 32 cm. Kailangan ibalik. Saka dapat nakapag-register ka muna sa website bago ka manghuli ng lobster dito. Ibinalik na sa tubig ni Peter yung panghuli at sinimulan niya ng sukatin yung mga alimango. Gaya ng nabanggit ko sa mga nakaraang videos, bawal hulihin kapag mas mababa sa 13 cm yung lapat ng alimango. Napuno na ang aming lalagyan at ibinilik namin ng mga sobra sa tubig. Balak nga pala namin gumawa ng crab paste. Sinabihan ko nga tong mga alimango, sabi ko mag-travel sila papunta dyan sa atin, charot. Ayan, bumalik kami kinabukasan para i-check kung may lobster yung aming pot. Aba, nawili no? Nagulat kami, halos mapuno na ng alimango yung trap at ang lalaki. Ibinilik namin ang mga alimango sa tubig kasi meron pa naman kami yung mga nahuli namin nung nakaraan. Nakakatuwa rin gawin yung ganitong activity kasi first time ko siya gawin, pero si Peter last year pa siya nag-start ng fishing. Nakahiligan niya talaga yung fishing. Kaya pagbalik ko ng Norway, kung saan-saan kami nakakarating para mag-fishing. Although okay rin kasi bonding time namin together at saka marami rin akong natututunan ng mga related sa lamang dagat. Natuto rin ako paano gumamit ng fishing rod. Ayun lang po. Sana nag-enjoy kayo. Salamat! Bye-bye! Bye-bye!